Ipapaliwanag ang pagkuha ng entrance examination sa senior high school ng probinsya ng Chiba. Buksan ang booklet na i-download at tingnan ang page 3 o ikatlong pahina. Nagpapaliwanag ito ng iba't ibang klase ng senior high school. Ang pinakamarami at karaniwan ay maghapon o buong araw na klase na nagsisimula sa mga bandang alas 8:30 ng umaga hanggang mga bandang alas 4 ng hapon. Ito'y 6 hanggang 7 oras na klase bawat araw at magtatapos sa loob ng 3 taon. May part-time system classes na karamihan ay panggabi. Ito ay 4 na oras na klase na nagsisimula sa alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at magtatapos sa loob ng 4 na taon. Subalit may mga school na nagpapahintulot na magtapos sa loob ng 3 taon lamang. Mayroon din na 3 sesyon na sistema ng pag-aaral, pang-umaga, pang-hapon at panggabi. Pumili ng sesyon na gustong pasukan. Ito ay pwede magtapos sa loob ng 3 o 4 na taon depende sa mga unit o credit na nakuha at natapos. Pakitingnan ang page 4. Ito ay mga paliwanag sa sistema ng entrance examination ng Chiba. Sa simula, alamin muna ang school district. Ang school district ay tumutukoy sa lawak ng lugar na pwedeng kumuha ng exam. Depende ito sa inyong tinitirhan. Unahin natin ang mga school na walang limitasyon ang lugar o distrito. Tulad ng mga senior high school na pribado, school na pang-industriya at komersyo, mga part-time system at mga 3-session school, mga international and technical school, mga all-included o comprehensive course, at mayroon din na full-time school tulad ng Chiba Women's o Girls Senior High School at Kisarazu Higashi Senior High School. Sa mga paaralang ito ay pwedeng kumuha ng test saan man nakatira sa Chiba. Ang maghapon o regular na senior high school ay may limitasyon. Halimbawa, nakatira sa Matsudo City. Ang makapal na borderline bawat sa Matsudo City ay school district na pwedeng pasukan. Pwedeng kumuha ng exam sa lugar na tinitirhan at mga kalapit na lugar nito. Ang mga nakatira sa Matsudo City ay pipili ng school mula sa District 2, ang lugar na tinitirhan, hanggang sa District 1, District 3 at District 4 ng mga katabing distrito nito. Kaya tingnan mabuti ang mga school sa inyong tinitirhan distrito. Para sa mga detalyadong impormasyon, tingnan ang table sa kanang ibaba ng page 4. Ang susunod ay paliwanag ng iba't ibang klase ng entrance examination. Pakibuklat sa page 5. Unahin natin ang paraan ng pangkaraniwang admission sa mga paaralang ito. Karamihan sa mga paaralang ito ay may test o exam sa 5 subject: Japanese, Social Studies, Mathematics, Science at English. At ang 4 na active schools for regional cooperation at mga ilang part-time system schools ay 3 subject lamang: Japanese, Mathematics at English. Sa amang school ay may kanya-kanyang interview at pagsusuri o inspeksyon. Sa pangkaraniwang pagpili ng mga tatanggaping estudyante, ang mga foreigner na wala pang 3 taon sa Japan ay pwedeng mag-request ng furigana sa mga kanji o Chinese characters ng mga test papers upang mabasa ang mga ito. Kailangang mag-request nito bago magsimula ang tanggapan ng application form para sa admission o bago ipadala ang application form. Ang kasunod ay ang espesyal na pagpili o special selective examination for foreigners. Pwedeng kumuha ng exam kahit wala pang 3 taon sa Japan. Nakasulat sa page 6 ang mga paaralan na tumatanggap nito. At sa ibang kaso, tulad ng international studies, ay mahirap pumasok sa mga science university dahil sa mga curriculum o subject nito. Kaya suriing mabuti ang piniling paaralan. Ang test o examination para sa pangkaraniwan at espesyal ay magkasabay.
kaya kailangang mamili sa dalawang ito. Kunti lang ang school na nagbibigay ng secondary recruitment, kaya kalimitan na isang beses lamang ang chance na makapasok sa gustong pasukan. Ang test ay essay at interview. Magdesisyon kung Japanese o English ang gagamiting language sa essay at isulat ito sa application bago isubmit. Ang tema o topic ng essay ay sasabihin sa oras ng examination, kaya kailangan mag-practice sa iba't ibang topic. Kung natanggap sa paaralan, ang language ng klase ay Japanese, kaya ang interview ay nakatuon sa kakayanan o abilidad sa pagsasalita ng Japanese, kaya magsikap sa pag-aaral nito. Tingnan ang admission schedule na nakasulat sa page 8. Pagkatapos i-submit ang application at gusto magbago ng paaralan, pinahihintulutan ito na isang beses lamang. Ang binago ay hindi na pwedeng baguhin. Ang mga school na hindi sapat ang nakapasa ay magre-recruit muli ng pangalawa. At bilang karagdagan, sa mga part-time school ay mayroon ding additional admission. Pakitingnan sa page 12. Kung public school ang first choice, ang chance na makapasok dito ay isang beses lamang. Kaya pwede mo nang kumuha ng test sa mga private school at pasahan ito bilang reserba. Heigan ang tawag dito, meaning dual or multiple application o parallel test. Para sa higit pang impormasyon, basahin mabuti ang page na ito. Sa taas ng page 9 ay makikita ang mga kailangang expenses. At maliban dito, walang school service o punta at mula sa school kaya kailangan mag-commute sa sariling gastos. Depende sa school kung kailan at magkano ang babayaran. Saan mang school pumasa ay may kailangang bayaran kaagad kaya paghandaan. At mas mataas ang bayad ng pribadong school. Sa ibaba ng page 9, makikita ang impormasyon sa scholarship. Pagkatapos pumasa ng test, isasubmit ang mga dokumentong kailangan. At bilang huli, tingnan ang back cover. Kung hindi nakatapos ng junior high school sa Japan, sa kadahilanan nag-aral na mahigit na 9 na taon sa sariling bansa, may mga dokumento na kailangang ihanda. Kaya pakisigurado na umattend sa mga orientation ng Chiba na nakasulat sa cover sa likuran ng booklet na ito. Kung minsan ay kailangan ng mas maagang application, kaya siguraduhin ito. Iyan ang kabuuan ng mga paliwanag tungkol sa senior high school ng Chiba. Tulad na nakikita sa kaliwa ng page 12, kung sakali man na hindi makapasa sa mga public o mga private schools, may mga school na mayroong second recruitment at additional admission. Kaya huwag mawala ng pag-asa hanggang sa matapos ito. Thank you and bless you.